Nilinaw ng palasyo na pineking boses ni Pangulong Marcos ang ginamit sa kumakalat na video kung saan tila inuutos ang pagganti kaugnay ng West Philippine Sea. Ang posibleng motibo ng gumawa ng naturang video sa report ni Sandra Aguinaldo. Ipinakita sa media ng Department of Information and Communications Technology ang videong naglalaman ng anilay peking boses ni Pangulong Marcos. We must not allow the other nation to abuse our rights and sovereignty within our territory. Kabilang din sa binanggit ng peking boses ang senaryo ng pagsalakay ng China sa teritoryo ng Pilipinas at ang umano'y utos na gumanti sa China kung kinakailangan para matigil ang pambubuli. Pagdidiin ng DICT, hindi si Pangulong Marcos ang nagsasalita. In this administration, this is the first time that the voice of the president was copied to make a policy statement. In the past kasi, the voice of the president and other past presidents were used for jokes. We immediately asked YouTube to take it down and they did. Ginamit lang yung boses ng Pangulo at ginawa siya ng script para ilapat doon sa video na mukhang siya mismo ang nagsasalita. Nililinaw lang po ng PCO na hindi po ito totoo. We appeal to the public to be more discerning and vigilant pagdating sa mga balita. Pero may mga kopya pa umano ng video na patuloy na sinishare ng iba. Makikipag-ugnayan daw ang DICT sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation para matukoy ang may pakana nito. An account would definitely have some sort of authentication mechanism, like a mobile phone and a email address. Sinabi ito ni D sa media forum kaugnay sa fake news sa social media na dinaluhan din ni na COMELEC Chairman George Garcia at National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Punto ni Malaya, maaring nagagamit ang ganito para guluhin ang usapin sa West Philippine Sea. Pinagsabong yung Pilipino. Then we saw there was a foreign hand, that was manipulating. So it's some form of information manipulation. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinala na sa bangko para ipasuri ang 300,000 pesos na nasunog sa Taguig. Mapapalitan pa kaya ito? May report si Oscar Oida. Labis ang panghihinayang ni Mark Joseph sa halos na abong 300,000 pesos sa sunog sa Taguig kahapon. Inutang niya ito sa kanyang tiyuhin, pambili sana ng pamasadang jeepney. Simula pa po kahapon, sir, hindi pa po ako nakatulog. Nagsisinkin pa rin sa utak ko yung pera na ganong kalaki po na bigla na lang mawawala sa isang iglap na para sana pantulong sa pamilya ko. Dahil may nakapagsabing baka palitan pa ito ng bangko, pumunta si Mark Joseph sa pinakamalapit na bangko. Pero di pa pinaiwan sa kanya ang nasunog na pera dahil may requirements. Ang sabi po ng manager, valid ID po tapos certificate na katunayan na nasunugan po kami. Ano sabi, may pag-asa ba daw? Wala pong sinabi kasi hindi rin po nila alam. Malay natin, awa ng Diyos. Baka may pag-asa pa. Meron ding pamantayan kung pwede pang mapalitan ang mga perang mutilated o napunit, nasira, nasunog, inanay o ginat-ngat ng hayop. Yan ang 3 S ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Una, size. Dapat may natirang 60% ng nasirang pera. Ikalawa, signature. Dapat may natirang alinmang parte ng pirma ng BSP Governor o Pangulo ng Pilipinas. At ikatlo, ang security thread na dapat kita sa pera. Kapag mayroong 3 S ang nasira o nasunog na pera, dalhin ito sa pinakamalapit na bangko. Ang bangko ang magdadala sa BSP na siya namang susuri at magdedesisyon kung mapapalitan pa ang pera. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinisqualify ng COMELEC si Cagayan Governor Manuel Mamba dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code noong eleksyon 2022. Ipinagbabawal sa Omnibus Election Code ang disbursement o paglalabas ng public funds para sa anumang klase ng public works habang election period. Hindi raw nakakuha si Mamba ng Certificate of Exemption mula sa COMELEC para sa ilang proyekto.
Idineklara rin ng COMELEC na bakante ang posisyon ng pagkagobernador ng Cagayan at otomatikong pupuna ng Vice Governor na si Melvin Vargas Jr. alinsunod sa Law on Succession. Sa ulat ng Super Radio DZBB, sinabi ng kampo ni Mamba na iaapela nila sa Korte Suprema ang kaso. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na tiwala nito sa kanya bilang Education Secretary. Matatanda ang iginiit ng Pangulo na mananatiling kalihim ang bise sa gitna ng mga panawagang alisin siya sa gabinete at paglalahad ni First Lady Liza Araneta Marcos ng sama ng loob sa kanya. Nakakalap ng ilang ebidensya ang Bureau of Fire Protection para matukoy ang naging mitya ng sunog sa parking lot ng NAIA Terminal 3 nitong Lunes. Nakuha ang mga ebidensya mula sa ilang nasunog na sasakyan. Posible raw kasing dito nagsimula ang sunog bago ito kumalat sa mga katabing sasakyan dahil sa hangin, init ng panahon at tuyong damo. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, nakipag-ugnayan na sa kanila ang 10 sa 19 na may-ari ng mga nasunog na sasakyan. Nauna nang sinabi ng Philippine Skylanders International na operator ng parking lot sa MIA na sasagutin nila ang danyo sa mga sasakyang nasunog. Sixto turns 5. Inihandang birthday celebration para sa kanya ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Simple yet special. 5 years old na siya, napakabilis ng panahon. Kaya talagang, we really have to spend more quality time kasama ng ating mga anak, di ba? Dahil minsan lang talaga sila bata, kailangan sulitin talaga natin yan. Heart Evangelista may demo kung paano tumawa ang isang rich girl. Dapat bilang. Ganun lang po kasimple, in just less than 5 steps. It's Showtime host Vice Ganda. Ipinakita ang kanyang beauty transformation sa isang video compilation. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.